Hello po, magandang araw po sa inyo lahat and, today, this is a recorded video. Yung, isa pong mahalagang press briefing ni Attorney Claire Castro mula po sa pagkakahuli ng isang high profile na fugitive o pugante na si, former Representative ako Bicol Party List Saldico sa Czech Republic at hanggang sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ano nga bang ginagawa ng pamahalaan laban sa korupsyon, sa ekonomiya at fake news? At sapat ba ang mga hakbang na ito? Pag-usapan natin today, but before we start our discussion, please don't forget to share, like, and subscribe to our YouTube channel. And also, don't forget to have your comments down below. At we will try to answer and answer your questions or any comments about our video. Today po, ng pagkakataon, ulit, ng isa sa mga tinitingala ko pong vlogger at lagi na po siyang naandito at isa din po sa tumutulong sa atin para mas makilala tayo sa social media platform. Please welcome po, Densabot TV. Yun. Hello, hello. Akala ko sasabihin mo lagi nakatingala, eh. Ayun, Anyway, magandang, napkin. magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat 'yan. Sa mga kababayan Yeah. nating OFW 'yan. Sa mga kaibigan nating vlogger, shoutout po sa inyong lahat. Oh, tsaka and also Also mga sa nanonood, mga this is a nanonood, this is recorded a video. recorded video. So, If you ever if have you any ever have any comments comments or or questions questions kay Boss kay Boss Densable TV, Densable TV, lagay niyo lang po yan sa nyo lang comment po yan sa section comment below section and we will below try and to we will try answer to it answer it when we have a when we chance. have a chance. Today po, Pag-uusapan natin yung mga yung naging mga naging tugon tugon ng ng pamahalaan. pamahalaan. Boss Dens, Boss Dens, may may echo echo talaga ako. May echo ba? nag-e-echo sa akin. Ah, check. Hello, hello. Tas akit ka nala ulit. Ayan. Is lang po ni Boss Dens so kanyang connection. Usually kapag ka ganito kasi po, sa mga masugid natin panood, usually sa mga ganitong discussion kasi nasa mga connection, ito po yung nagiging issue minsan. Pero we will try our best on our end to fix it. Usually, ano lang naman po yan eh, like a reset or web browser ang issue. Pero antayin po ng TV. Hello? Ayan. Hello. Hello. Meron eh. Parang ako'y nag-e-echo sa'yo. Hindi, dito wala ka namang Kaya ganun. Kasi ang hirap makapokus kapag ka narinig ko yung boses. Saglit. Hello. Hello. meron. Tanggalin mo yung sound card. I-try mo lang. I think yung sound card yung nagiging issue eh. Magiging chipmunks to. Nga eh, hindi ko alam. Hello. Ayan. Hello. Hello. Ayun, much better. Anong ginawa? Much better. Hindi naka-default sa ano, Sa audio. inan-check ko 'yun. Tapos chineck ko doon sa pinaka-speaker. Ayun, okay. Alright, sige. Okay. I-edit ko na lang. Sige. What? Start na lang natin. Sige lang. Sige, backstage. Hmm. Hello po sa inyo lahat. Magandang araw po. Thank you po sa walang sawang support sa ating YouTube channel. Don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, please, if you are watching this, because this is a recorded video, nyo lang po using your phone, our QR code on our channel, and you can support and you can also follow our daily posting on our different social media platform. Today po, pag-uusapan po natin together with one of our guests, isa sa latest na press briefing ni Attorney Claire Castro sa Malacanang po sa issue ng pagkakahuli ng isang high-profile na pugante hanggang sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at sa pang-araw-araw na epekto nito sa buhay ng mga Pilipino. Ano nga bang ginagawa ng pamahalaan laban sa korupsyon, krisis sa ekonomiya at fake news? Sapat ba ang mga hakbang na ito? Simulan natin together with one of our social media influencers na tumutulong po sa atin and one of the people that I reach out with regards to political issues, views and opinions po niya ay talaga pong sabihin na natin
malalim yung mga reference and pinakikinggan din po siya niyang community. Yun, yan. Salamat Pilkas. Hello, Grabe hello. namang introduction yun. Parang ano talaga, prestige. Hindi, joke lang. Masyado humble ka lang, humble ka lang. Before we start, sa mga listeners po, because this is a recorded video, if you have any comments or any opinion about our podcast today, lagay niyo lang po yan sa comment section below and we will try to answer those comments po in our future podcast. Ayan. So, ngayon, Boss Denson, I know yeah, you might miss one of this briefing ni Attorney Claire Oo nga. about sa issue nga ng yung mga pressing issue ngayon ng gobyerno. Mm. I think una muna papahapyawan lang natin because we will talk more about this on our following live podcast. Ano ang nakikita mo na sa pagkakahuli ni Saldico sa Czech Republic, Mm. anong kahalagahan nito? In my own opinion, it is a good development kasi nga sa pagkakahuli na to, naturally maiuuwi naman siya dito. Kaya lang kasi sabi nga rin ayon nga rin sa aking research, it will take 1 to 3 weeks bago siya maibalik ng Pilipinas, no? And syempre maraming katanungan na masasagot, especially dito sa flood control scandal nga. Yan, di natin malalaman kung or sasabihin niya o ano yung magiging plead niya dito sa ano na to, controversy. Yeah, and I think, Boss Dens, it's also no, parang ang tagal na inaantay ng tao 'to. Parang Yes, oo. yung magsalita siya, like, magpakita na siya, maggawa na siya ng kaniyang affidavit para sa mga sinumpaan niyang susumpaan niyang salaysay at dun sa mga nilabas niyang video before. Kasi I remember it's mostly, nung lumabas yung mga video niya parang teleserye 'no, Yeah, hati-hati, tapos kapana-panabik, yes. tas sa bandang huli malagay na para pang AI. Yeah, do you think it's almost time for him to return sa Philippines? Actually, it is high time para sa akin. Kasi nga medyo sad to say, natatabunan na ng mga ibang issues itong usapin tungkol sa flood control na which is dapat nga yan yung una-una at pina-prioritize natin ng gobyerno na maresolusyunan kasi talagang napakalaking iskandalo niya. Yung confidence kasi dito sa patungo na din sa ating gobyerno, maibabalik ng gobyerno yan or mariregain ng gobyerno kung talagang mariresolve itong issue na. Yeah, and I think another problem that we're having is also yung yung accountability issue. Kasi even pro-government people is I don't know if 50-50 or hindi na sumusuporta sa administrasyon. Kasi ang tagal na Mm. sumemplang pa sila no last December when they promised that they're gonna be getting these fugitives, 'di ba? Yung mga malalaking isda para mapanagot. Pero we never even hear anything. At ang masakit pa, para bang lumalagay na may inaantay na pagkakataon kaya hindi pa talaga hinuhuli o hindi pa kinakasuhan yung mga big fish. Pero kung titignan mo 'no, kaya nga pero I think my other question is mostly kung titingnan mo, parang ang gobyerno naglalaro sa emosyon ng tao. Parang, okay, nagkamali kami noong December, Mm. naghahantay ang tao, pagulungin muna natin 'tong impeachment kay VP Sara. Para mailihis yung isip ng tao, 'wag muna tayong maglabas ng press con, 'di ba? And then, 'pag pumasok si Saldico, ita-timing natin kung kailan natin kakasuhan itong mga senador. Do you para sa akin it's mostly at manipulating people's mind. Which is not a good I don't know if I really don't know if we're on the same page, Mm. pero yun yung naoobserbahan ko this past few months, eh. Oo. Ang tahimik ni ombudsman, ang tahimik ni president, even Press Secretary Attorney Claire. Hindi sila gano'n kaboka after, 'di ba, Yes. January. Yeah, there's a high probability pero I think they had no choice but
palipasin yung ano na yun. Kasi nga, yung main player nga, which is Saldico, wala tayong makuhang kahit ano sa kanya dahil nga nasa ibang bansa eh. Pero this time, na dumating na siya, speculation ng tao, Do you think it would be like a weakness on the government side? ang tanong, pag dumating dito si Saldico, may option ba siya or may choice ba siya para hindi sumagot, 'di ba? Yun nga yung question. So alam mo, mga problema kasi diyan, ang nakikita ko, baka mamaya press release lang. Alam mo yun, yung parang gagatasan. Parang Ah, gagatasan lang sa harap ng tayo media. kasi, Pero ako, hindi siya tayong mga magkakaroon ng political vlogger, solusyon. talagang gagatasan natin 'yan. Pero sabihin natin na gagatasan natin kasi we're all leaning towards the truth eh. Ano ba yung totoo? Yeah, pero I'm talking about solution. Mo that the government is serious enough to solve itong flood control issue. All the time. Kasi parang ewan ko, siguro people will have a different opinion about this. Pero I feel ang gobyerno parang urong-sulong dito sa issue ng flood control. Yeah, Masyado yung silang tao agresibo ngayon, last year. imbis na mapapanagot nila yung mga may sala, makakaalpas pa. Diba? So, they are very cautious pagdating sa technicalities. Pwedeng maibutas din. What do you think about the concern naman ng publiko? Kasi parang iniisip naman ng publiko is more of like, parang salita na lang, wala na aksyon at ang tagal-tagal na. Yun kasi public perception eh, na kasi nga, isa na rin yung nakakaapekto talaga yung black propaganda against sa government. Alam naman natin kung sino yung gumagawa ng mga yan. Pero hindi ko naman sila sinisisi. I mean, may fault pa rin ng, para sa akin, may kakulangan pa rin ng gobyerno pagdating sa issue na yan. Kaya lang, optics, talagang pumapabor doon sa mga kalaban ng gobyerno na which is parang, Yeah, isa pa na I think isa pang kinakatakot ko dito, if and if na matuloy itong issue na 'to, pasok si Saldico, tapos matuloy yung proceeding, ang sunod ko na question diyan, si Saldico lang ba ang puwedeng makasuhan o mapakulong? Kasi ang nakikita ko, kapag napakalaking national issue ng korapsyon, tapos pinapasok ng national government yung issue na yun sa Pilipinas, most definitely, nidiin yung mismong taong pinag-uusapan araw-araw. Just like naalala mo yung PDAP kay Pinoy, yeah. kulong yung ibang hindi naman nakulong yung ibang senador o kongresista. Ano nangyari? Si PDAP, ano ba pangalan niya? Si PDAP. Hindi ko sinasabing gano'n na nangyari, pero I have this thinking na baka doon kasi parang eto na lang, siguro. Mm. Based sa mga pronouncement ni Ombudsman Boying Rimulya last year, kumpara ngayon. Yes, sinasabi niya, "Wag maging technical, hindi tayo magsasalita." Pero kasi ang taas kasi ng standard na binigay mo sa tao, nung umupo ka, eh. Oo, Tapos may kasi radio show pa siya, correct. Kasi 'di ba? nagmumukhang ano lang, parang dahil nga hanggang ngayon walang resolution, nagmumukhang projection lang lahat ng mga sinabi nung in the past. Yun nga, eh. Dapat di sila nagbigay Kaya ng ang hirap. expectation ng ikaka-expect ng tao para at least hindi sila nasusunog. Yun nga, eh, kaya ang hirap. I guess a lot of our listeners right now are also thinking na ang taas kasi ng standard mo nung nag-umpisa ka, eh. Yeah. Sabi mo babasagin mo lahat ng na opisyal, iimbestigahan mo lahat. Tapos pagkatas ng January, nitong pumasok na taon na 'to, wala namang masyadong narinig na ginagawa niya. Tahimik siya, 'di ba? Tapos wala naman mas naging worse pa yung resulta, may EJK, Correct. tapos ang dami pang, 'di ba, unresolved na mga cases. Hindi ko naman sinasabi na ano, Philcast, hindi ko naman sinasabi na same sila senaryo, pero it will lead all sa sinasabi kong projection, eh. It's all about projection. Pakita lang, Yeah, pakitang tao. yeah. Pero yeah. And I think yan ang malungkot. Kasi I think in our culture bilang Pilipino, we're very fantasized on culture of like sino si masama at sino si mabuti. 'Di ba? Pagka may ginawang korap at may sasalo na mabuti.
parang gano'n. And I think the standard, if you're gonna put it there, para lumalagay na eto sinasaldi ko masama, etong gobyerno na 'to, ito yung tama. Ang problema that the people are looking towards sa anong aksyon ng gobyerno, which is hindi nakikita, eh. Yun yung na ano, nakukulangan. At this point, do you think that, yung anti-corruption effort ng gobyerno is working? Sa mga Sa mga nangyayari. nakikita mo sa mga news kasi sa mga listeners I'm sorry to cut you off. Sa mga listeners po, si Boss Dens style ng pagba-vlog, mostly trending topic, like Yeah. within the day topic. So mas ano siya ahead sa akin. Sa ikaw, sa ano mo nakikita mo, do you think sapat? Hindi, eh. Kasi, pagdating sa pagre-resolve nga ng mga issues in terms of anomalies, talagang nakikita ko yung kakulangan ng ano natin, ng, tinatawag na, ah, anong tawag dito, yung judicial system nga. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung ano natin, justice system sa bansa. Kaya lang meron mga tinatawag na ano kasi, alam mo yung parang puwedeng kontrahin, 'di ba, para hindi matuloy. Yeah, in regards with the technicalities, mga tinatawag pa mga ano, para makaiwas lang sa mga tanong, ano, self to incrimination. Hindi ano, Hindi, hindi eh, ba't direct. imbes na mabubuksan yung mga usapin, hindi tuloy nabubuksan. Kasi sa mga gano'n, yung mga gano'ng ano, sinasabi nila na proteksyon sa ano, sa tao, pero hindi, eh. So yun yung nakikita kong pagkukulang sa ano natin, sa pagpapatupad ng batas natin. And also marami kasing topic na open up si Attorney Claire, but we're on our program today, Hmm, limited lang po yung oras na ating post-densible. mm. So, we're kind of like tight. So, pipili lang ako na another topic na pwede natin pag-usapan. But before that, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And if you have any comments or suggestions, just put it on the comments section below. Boss Dance, another topic, I want to ask you about your reaction about the action ng gobyerno sa oil crisis. Hmm. Tingin mo ba sapat na or kulang yung aksyon ng gobyerno pagdating sa oil crisis? Subsidy, energy crisis law na pinasa nila. Ah, Pagdating naman sa energy crisis law, naman sa'kin 'yun, approve naman sa'kin 'yun. Pero in terms of, ah, kagaya nga niyan yung, pag-i-store 'no ng mga, sabihin natin ng mga, gasolina, ng mga oil, do'n tayo nagkulang. Kasi sabi nga 'di ba, sabi nga ng iba 'no, ng mga analyst din na yung mga ibang bansa is nag-i-store sila ng, ah, ano ba 'yun, 90 or 100, na makakasapat sa pangangailangan ng isang bansa kung ito ay, kakapusin ng, kanilang energy pagdating sa gasolina, 'di ba, pagdating sa mga oil, 'di ba? Pero sa atin kasi below minimum average siya yata. So mag-aangkat tayo, wala na, as in sagad na, wala na tayong makuha. So yun yung pagkakaiba. You know, isang theory dyan, and I cannot back this up with evidence, pero based lang sa experience ko before, Hmm, meron akong theory na I wanna test my theory and I wanna ask your reaction pagdating dito sa oil okey, crisis. sige. Ang tingin ko dito, it's mostly social media, ah, craze na Hmm, masyado nila pinag-uusapan yung negative aspect yeah. na maaaring kumbaga lagi nila pinupunto 'pag tumagal ito, mawawalan tayo ng supply or kulang na yung supply. Yung mga gano'ng salita, yung mga gano'ng statement para sa akin, lumalabas siya yung mga doomsday prediction. Hmm, Pero all the time, majority of the time, hindi naman nangyayari. Nagkakaroon tuloy ng panic buying yung anong nangyayari sa panic buying? Sinong kumikita? Mga negosyante.
So I think this is nga yung word na gatas na gatas. I think yung mga oil companies na ito yung mga nagbibigay ng pera sa mga, media company to push this narrative na, "Oh, mawawalan na tayo ng ganito." Kaya yung ibang tao, they started panic buying and ako, personally, I think that President Marcos, with this oil crisis, they already know and they have 100 steps on how to figure this thing out if tomorrow wala na tayong oil or if next week wala na talaga tayong oil. Hmm. Kasi what if, kasi ganito, ang naisip ko, what if matapos yung, Hmm. so it means to say yung mga nag-panic buying, ano mangyari sa kanila? Then they have a lot of stored oil. Eh bumaba yung presyo. So ano mangyayari to pag bumaba yung presyo? Yeah, kasi hindi nila pwede ibenta yun ng Palagi. mataas. Kaya yung parang analogy ko, it's usually this narrative does not make any sense. Kasi para lumalagay, oh, tinatakot mo ng tinatakot ang tao. So anong Hindi, gagawin ng pero tao? ang akin lang naman, no, Pilkas, hindi mo rin kasi pwedeng parang, anong pa tawag dito? I-dismantle yung sinasabi din ng energy, parang ng energy, ang tawag dito? Crisis. Yung nagde-determine ng energy natin. Na kasi galing din sa kanila yung report na yan, talagang kulang yung Pero tingnan mo, I think I understand. Yeah, I think I understand your point. Pero tignan mo 'tong, theory ko lang, theory ko lang. hmm, Paano kung matapos yung giyera sa Iran? Can we go back dito sa mga news outlet and for them to, you know, hindi natin change hindi naman natin sila change their news that's reporting? their kumbaga that's their trabaho nila. Yeah, Hindi natin and magagawa. I think it's a disservice. Yun yung feeling ko lang, nagawa ngayon ng news Hindi mo kasi media pwedeng outlet. sabihin unethical yun. Maybe ethical, pero I think yung responsibility nila to be honest to people is somewhat. Pwede natin sabihin yung over exaggeration, pero it doesn't. Parang fake news 'no? Sorry, I don't know. Do Parang you parang pero hindi. follow my thought? Parang fake news ano? Parang si Iloy. 'Di ba yun yung parang nakikita ko diyan, wala naman, kuwentuhan lang. I think, Ako kasi we try to. Pilkas, much more Mhm. Pero masarap lang kasi 'no, pagka yung ganito sa podcast, paano kaya kung or baka naman gano'n, 'no? Oo. And I think, sa mga listeners po, maraming salamat po sa walang sawang support. As much as we would like to ask, Boss Densable to keep his time sa ating channel, ano po natin munang putulin dahil po meron po tayong, may susunod pa. Ayan. Sa ating last part ng ating, pag-uusap ngayon sa ating podcast, I think this is like a general question ano. Hmm. Kasi inopen up din ni Attorney Claire about sa infrastructure project ng gobyerno sa pangkalahatan. I wanted to know your opinion about it. Do you think it is visible and effective sa mamamayan? Hindi siya gano'n ka-effective at hindi gano'n kaganda yung nagagawa so far at nasha-shadow lang siya ng mga present issue. Ako naman kasi, it is not important, sabihin natin gaano ka, ano yung tawag dun, yung ka-overwhelmed or yung parang yung pangarap natin na ganun kataas, di ba? Hindi naman mahalaga sa akin yun eh. But ang mahalaga sa akin kasi yung result. Kung may nagagawa. Ano ba yung mga natapos na? Kahit papaano naman may mga natapos na proyekto under PBBM guidance.
Yun yung mahalaga sa akin. Lalo na kung matapos itong ano, in PBBM terms, anong tawag dito? Yung subway. Yun siguro yung mas matatawag ko na big ano nila, big achievement if ever. Doon kasi ako nakapokus, hindi ako masyadong nakapokus sa mga parang ito yung pangarap natin, ito yung dapat mangyari ganito. Hindi. Ano lang yan eh, it's all ano eh, paano ko ba sabihin yan? It's all in the mission and vision eh. Yeah, I think it's also mga pero think government and sabihin na natin tayo, mga pro-government vloggers, we need to push more of that narrative Yeah. na kung ano yung mga nagagawa ng gobyerno. Kasi hindi ko naririnig talaga. I try to research most of it. Yeah. I think for me it's more of like optics. Yun yung ano nila. Siguro Yes. the government should Yeah. push more of the people on the ground Mm. to push more of the optics. Hindi lang si Attorney Claire. Yeah. Kahit malilit na vlogger, dapat pinupush yung mga proyekto. Yung bang literal na proyekto lang talaga. Chismis. Yun yung common denominator Yes, ng karamihan meron natin din eh. sa mga pro-government. Naalala ko tuloy yung kay Isko dati, no? Talagang todo tayo kayod, Oo. no? Lahat ng proyekto ni Isko, isa-isa. Oo. Ano pa yun, detalyado. Metro per metro ng building. Yeah. Ganun tipo. Pero, sabi nga, I think maraming mga kakulangan din and isa doon, I think yung communication aspect ng gobyerno. Pero, I think we've already talked more about this topic. Mm. Listeners po, maraming salamat sa walang sawang support. And I think sa pagtatapos ng ating podcast today, atin mula sa pananagutan hanggang sa epekto ng krisis sa ekonomiya, malino na maraming hamon ang kinakaharap. Ngunit ang tunay na sukatan ng mga pulisya ay ang epekto nito sa mamamayan. Sapat na ba ang mga hakbang nito o kailangan pa ng mas malalim na solusyon? Kaya po narinig nyo kanina kay Boss Dens, hindi ho perfect ang minsan, hindi mo natitignan yung mission or vision eh. Kung ano na lang talaga yung nakikita mo, legit na nagagawa ng gobyerno. Pero, ika nga, at the end of the day, it depends on how people appreciate yung mga nagagawa ng gobyerno. Hindi naman sila Diyos para bukas meron na kagad tulay. Okay, may pabahay na bukas. So maraming mga sabihin na natin mga bagay na kailangan pa improve ng gobyerno pagdating sa ganung ba. And I think dito na po magtatapos ang ating podcast today. Boss Des, maraming salamat. And sa mga Thank you listeners, din. God bless and God first po. Thank you. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.